Magandang umaga sa ating lahat. Hanggang sa likod, maririnig po ba ako? Engineer, maririnig po ako. Katuwa po, nandito na po tayo ngayon. Maalala po na iba sa inyo, last year ay nagkaroon tayo ng konting problema. Una po, nasa mga taga-Canlos Compound? Yan, para alam kung sinong kinakausap ko. Naalala niyo po, last year, medyo nagpapanik po tayo dahil mawawalan tayo ng daanan o right of way. Yung iba sa inyo, nakasalubong ko pa sa Metro Green nung nag-ocular po ako, kasama yung engineering natin. Dahil nakiusap po ako dun sa mga nagmamayari ng lupa, pati dun sa HOA po, na huwag munang ipasara. Sabi nila, gagamitin na daw yung lote na dinadaanan po ninyo. Sino po yung nakasalubong ko sa Metro Green? Wala. Yan, kasama po kayo, di ba? Pero may ilan ba po? Siguro nasa trabaho yung iba. Kaya talagang nagpanik. Kasama niyo po ako na nagpanik. Siyempre, di naman pwede na wala tayong dadaanan palabas at pauwi. Kaya naghanap po tayo kagad ng solusyon at ako po yung papasalamat sa inyo, sa inyong tulong at kooperasyon dahil kayo rin naman po yung unang nag-suggest nito sa inyong lokal na pamahalaan. At syempre, kasama po natin dito si Congressman Roman at ang ating City Council, ni Vice Mayor Dodot. Pero kailangan magbigay tayo ng special mention sa isang konsehal na taga rito sa Barangay Santa Lucia. Dahil siya rin po talaga yung tumutok at siniguro po niya na mangyayari po ang proyektong ito. Kaya hindi po nakakagulat na si Councilor Maro Martires sa Barangay Santa Lucia ay laging number 1. Hindi po nakakagulat. Kasi na talagang pag may mga problema, mga HOA po rito, pag may mga pwedeng maging solusyon, siya rin po talaga yung nag-aasikaso, siya po yung nagbibigay sa akin ng panukala. Kaya palakpakan naman po natin si Councilor Maro Martires para maraming. Kaya ngayon, safe na po ang ating right of way, bukod sa maganda. Siguro sapat na yung kalaparan nito. Pinakamaliit na po, pinakamakipit na yung 3 meters. Kung papansin po niyo ito, kung saan ako nakatayo ngayon, siguro more than 3 meters po ito. Ito po, pag natapos yung DPWH project, sa ating sapaw, sa ating creek, ay titingnan po natin kung pwede natin idugtong hanggang dun sa dulo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ito po ay proyekto natin lahat. At gaya nga po ng sabi ni Congressman kanina, makikita po ninyo, maayos ang mga proyekto natin ngayon. Pati sa presyohan, maayos dahil binuksan natin ang ating pamahalaan, ginawa natin makatotohanan ng mga proseso, transparent. May sa totoo, marami pong nagugulat na ito pong gantong klaseng project, minimum 3 meters wide, more than 50 meters yung haba, pero napagawa po natin sa halagang wala pang 2.5 million pesos. Kahit saan po kayo tumingin, ito po, hindi lang sa maayos, hindi mababa pa nga yung presyo, pero makikita rin naman po natin na nasa tama yung kalidad. Nagagawa po natin ito dahil patuloy nyo pong sinusuportahan ang mga pambabagong ginagawa ng inyong lokal na pamahalaan. Kaya maraming salamat at sa ating lahat, congratulations. Huli lang po, pasalamatan ko rin po ang ating barangay. Dito po ang ilan sa ating mga kagawad sa pamumunan ni Kapitan Adwin Cap. Maraming salamat. Siyempre kay Father Melvin, maraming salamat din po sa inyo. Sa ating homeowners, sa lahat ng sa engineering department, sa KATO, sa lahat ng iba pang mga tumulong para maging posible ang ating proyekto at maging safe po tayo, hindi na mawawala ang ating right of way. So, susunod na po natin pag-usapan ng lupa ninyo, pero wala naman tayong hindi magandang balita. Lahat po ng balita natin patungkol sa progreso para sa palupa natin ay maayos. Alam niyo naman po, nakikipag-ugnayan po kami. Hindi lang sa simbahan, pero pati sa ibang mga claimant. Yung tinatawag po ng mga abogado na due diligence ang ginagawa po natin ngayon. Pero sa nakikita po natin ng Land Management Office natin, wala na magiging malaking hadlang para mapasa inyo ang lupang pinatitirikan ng inyong mga bahay. So, maayos po. Ulitin lang po
tayo pag-ugnayan sa ating lokal na pamahalaan. Pag may narinig po tayong chismis, alam niyo naman sa panahon ngayon, usong-uso ang mga fake news. Kanina lang po, papunta ako dito, sinend sa akin ng nanay ko na link ng Facebook post, pangalan niya ang ginagamit. Full name pa nga yung gamit, basta, hindi mo sabihin yung pangalan, baka i-share pa eh. Pero ginagamit yung pangalan niya, may mahabang kwento tungkol sa na-hospital daw, tapos ganito yung nangyari, nakimatay daw na ganito, tapos may ininom na gamot, may pinitahan na doktor. Pero hindi po siya yung gumawa ng post na yun, ginagamit yung pangalan niya. Sa akin po, araw-araw may nakikita rin po akong mga fake news. Mga picture ko, ganyan, sinabi ko daw ito, hindi. Kaya kailangan maging maingat at mapanuri po tayo. Paalala rin natin sa ating mga kamag-anak, kapamilya na usong-uso po talaga ang fake news ngayon. Hindi na lang sa politika ang fake news, kundi pati sa gamot, sa lahat. Basta, ano na po ibig sabihin, talagang usong-uso fake. Kaya, pagdating naman sa mga issue at sa mga topic natin gaya ng palupa, ang pakiusap ko po sa bawat isang residente po rito ay pag may narinig tayo, pag may nabalitaan tayo, huwag tayong maniwala kagad. I-check muna natin, kausapin natin ang puso, Land Management Office, o kaya si Councilor Maro, o ang ating mga konsyal, kung tayo basta-basta maniwala kagad, lalo na uso-uso po yung fake news. Pero muli po, hindi ko na masyadong hahabaan yung mga nasa likod, parang naiinitan na po kayo dyan. Kaya papabless na po natin kay Father Melvin ng ating daanan. Maraming salamat, congratulations. Good morning po, Mayor Vito, sa mga county po. Una, nagpapasalamat po kami sa LGU po dahil po sa proyektong binabagi ko sa Carlos Compound. Maraming nakikinabang po dito. Yun lang po, pangalagaan po natin ito at supportahan ko lagi ang mga programa at proyekto natin LGU po. Good morning po at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po, Kap Alvin. At siyempre, pakinggan din po natin ang mensahe ng ating City Councilor, Maro Marquez. Magandang umaga po sa ating lahat, Barangay Santa Lucia, lalo na po dito sa Carlos Compound, sa soldiers po. Maraming salamat sa oras po ninyo para ating pasinayaan ng proyekto. Ito na mapapakinabangan parehas ng soldiers at ng Carlos para sa ganon. In the future, hindi na tayo naghahanap ng ang turn na ay butas na dadaanan. Nakailang butas na po yan sa loob ng ilang dekada. At yung huling butas, pasara na. Wala na po talaga na pupuntahan yung butas pa. Pero gumawa na po ang lokal na pamahalaan sa tulong rin po ng inyong samahan dito para magkaroon ng permanenteng solusyon sa mahigit kumulang 90 pamilya na nininirahan. At syempre sa soldiers, salamat rin po sa pagpayag na makaraan rin po ang mga kabarangay natin dito po sa Carlos Compound. Again, magandang umaga po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po, si Maro Marquez. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga mensahe. Nandito po ang mensahe ng ating Congressman, Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre kay Mayor Vico, kay Kap Alvin, kay Consiel Maro, sa lahat nating kagawad, sa lahat ng samahan po, kapati dito, Father Melvin, magandang umaga rin po. Again po, nakakatuwa po talaga yung project na ito. Yung ulit beses po na nandito ko, nakadaan pa ako sa Metro Green noong panahon na yun. May pakayo akong binisite dito, pero sa totoo, nagpapanik pa noong panahon na yun, yung mga taga dito, Carlos Compound, kasi nga, saan dadaan. Kaya nung nasabi sa akin na may inauguration dito, nakakatuwa po talaga. Kasi sa totoo, at least may magandang daanan na. At syempre, yung sunod natin na abangan ay yung matapos itong Bully Creek na ito. Kasi sa totoo, nung panahon ng Ondoy, talagang dito po talaga nagkaroon ng problema. Dahil nag-umapaw po yung Bully Creek na ito eh. Pero hopefully po, ay matapos na ito by this year. Matapos na siya para, again po, para sa mga susunod na taon, hindi na po talaga matakot yung ating mga naninirahan dito sa lugar na ito. Again po, gusto ko lang i-stress isa, no? Nakita ko na naman po yung amount eh. Magkano yung ginastos po dito? Magkano yung ginastos ng city dito sa proyekto na ito? Sa totoo po, hindi ko na po bibitahin. Kayo na lang po magtanong magkano na naman yung ginastos lang ng city dito. Sa totoo, baka kung
kung hindi sa ilalim ni Mayor Vico to, baka magkano umabot ito. Pero nakita natin po, ang ganda ng paggamit ngayon ng pondo talaga ng ating local na pamahalaan. Kaya Mayor Vico, congratulations po doon. So ito, nagulat ko na naman ako sa presyo. So maganda na naman, so marami talaga nagagawa ngayon dahil maayos po talaga ang pagpapatakbo ng ating lokal na pamahalaan. Muli po, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congress. 1, 2, 3. Okay, likas sa... Giselle, hindi ka na malilipat sa Tanay. Live po natin yung candidates natin. Okay. Hawak kayo ng mga kandila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. Si Kristo na anak ng Diyos ay dumating sa daigdig upang kanyang tipunin ang mga nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Anumang daan na naghahatid ng mga tao para magtipon-tipon ay pawang naayon sa layunin ng Diyos. Ang naghahangad ng pag-isahin ang mga pinaglalayo ng mga bundok at nakakahiwalay. Halina't manalangin sa Panginoon upang kanyang basbasan ang daan na ito at makinabang sa mga daan ang tao, na tayong lahat. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo ang siya at ang inyong nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay kapiling naming lahat upang itaguyod ang pagtitiwala sa iyong piling. Sa iyong pagpapala, pangunahan mo ang mga daraan dito. Samahan mo sa paglalakbay upang ang iyong tulong makamtan nila ang tanang inaasam at malulhating makarating sa paruroonan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yan. So, andito nga si Congressman Romulo at kasabay nga si Father Melvin na binabasbasan itong pathway na ginawa. Dito, lapitan pa natin to, no? Ito, may nakalagay dito na lungsod ng Pasig gumagos ang pag-asa. Ito nga yung pathway na nagkaroon ng inauguration ngayon na araw na ito. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Okay mga kaibigan, at hanggang dito na lang muna itong live video natin. Maraming salamat sa lahat ng mga viewer natin ngayon na umagang ito. Upang sumayin niyo ang kapayapaan.